Sixth anniversary! Sunod na destination sa Nagcarlan. Dito po kami ngayon sa Nagcarlan Underground Cemetery sa Nagcarlan, Laguna. Welcome! Pero bago lahat ng iyan, syempre kumukulo na yung tiyan namin. Kaya kain muna. At andito na kami sa Nagcarlan, Laguna. Museo ng libingan sa ilalim ng lupa. Bago makapasok sa museo sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan, kinakailangan mo nang humingi ng pahintulot mula sa mga namamahala sa loob ng museo. Kailangan ding magrehistro at pumirma sa logbook, lalo na kung gagamitin ang kuha para sa vlog o video content. Ano ba, pang pag-vlog mo o pang sa- personal use lang? Pang sa page mo lang. Isa itong paraan upang mapanatili ang kaayusan at maprotektahan ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan habang patuloy itong binabagi sa mas maraming tao. Kung yung gagawin nyo self-check, purpose kung saan gagamitin, akala nyo signature, akala nyo overprinted. Pasok na po, sir, ha? Ang museo sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan ay itinayo noong 1845 ng mga paring Pransiskano. Ito ang nag-iisang underground cemetery sa Pilipinas at pinsan naging lihim na tagpuan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan. Pagpasok po natin, makikita po natin ang balangay. Balangay ay ang sinaunang sasakyan dagat na ginamit ng ating mga ninuno. At ito naman ang example ng sinaunang kabaong. Dumako naman tayo sa kabilang silid at tungkol sa ang pagyaw at ang kabilang buhay, mga paniniwala at kaugaliang Pilipino. Ang unang paniniwala at kaugalian ng mga Pilipino ay ang Recuerdos de Patay. Sa kulturang Pilipino, ang Recuerdos de Patay ay ang pagreretrato ng yumao at ng kanilang pamilya sa lamay bilang pagpapanatili sa alaala, kung saan ang yumao ay isinalarawan na mapayapang nakahimlay. Ito naman ang pahiwatig ng kamatayan. Huni ng kwago, itim na paru-paro, at panaginip na nabunutan ka ng ngipin o nalaglagan nito. Ang susunod naman ay ang mga tagaluksa sa burol ng mga Pilipinong Tsino. Sa mga pamayanang Tsinoy, nangungupahan sila ng mga profesional na tagaluksa upang isagawa ang ritual ng pag-iyak habang nakasuot ng puting damit. Ang susunod naman ay ang sisiw ng buddi. Kapag ang isang tao ay pinatay, isang sisiw ang nilalagay sa ibabaw ng kabaong at pinapakain ng mga butil. Inaasahan na ang tunog ng pagtuka nito ang gigising sa konsensya ng pumatay at ipapaalala ang kanyang kasalanan. Ang next naman ay sabwag ng mga Bicolnon. Sa Bicol, matapos ang libing, ang mga nakirama ay binubudburan ng abo na nakalagay sa baon ng niyog bilang ritual ng paglilinis. Ito ay nagsisilbing paalaala na ang tao ay magbabalik sa alabok. Ang susunod naman ay ang tsapang itim ng pagluluksa. Sa buong Pilipinas, ang mga nakikiramay ay nagsusuot ng maliit na itim na laso o partible sa dibdib sa loob ng 40 araw bilang sagisag ng padadalamhati, paggalang at matatag na ugnayang pampamilya na sumasalamin sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa panahon ng pagluluksa. Next naman ay ang kaugalian sa paglilibing ng mga tausog. Ang kaugalian ng mga tausog sa paglilibing ay sumusunod sa 4 na bahagi ayon sa Islam. Ito ay ang paglinis, pagbalot, panalangin, at paglibing. Ang sunod naman ay ang pagtubas ng mga waray. Sa silangang Kabisayaan, ang pagtubas ay isang ritual na paglilinis
kung saan winiwisikan ng tubig na hinaluan ng binabasang dahon ang silid bago ilabas ang labi ng yumao. Isinasagawa ito upang matiyak na hindi na babalik ang kaluluwa. Una munang lumalabas ang pamilya, kasunod ang kabaong na inilalabas na pauna ang paa. Ang sunod naman ay alay, atang at halad. Ang pag-aalay ng pagkain sa mga yumao na kilala bilang alay, atang o halad ay isang laganap na kaugaliang Pilipino na sumasagisag ng pag-aruga at pag-alaala sa mga yumao. Sa iba't ibang rehiyon, naglalaan ang mga pamilya ng pagkain upang tulungan ang kanilang mga mahal sa buhay sa paglalakbay patungo sa kabilang daigdig. Ang sunod naman ay ang antok at ulahing na mga atamanobo. Sa mga atamanobo, ang balo ay humihiga sa tabi ng kanyang yumaong asawa sa panahon ng lamay, habang nagkakatipon ang mga kamag-anak at kaibigan upang umawit, sumayaw at tumugtog ng mga instrumento. Ang mga ritual na ito ay sinasagawa upang mapawi ang dalamhati at may pamahayag ang sama-samang pagdadalamhati ng pamayanan. Ang susunod naman na ritual ay ang alam to ng bawat Pilipino na hanggang ngayon ginagawa pa rin ito, at yun ang ayang pagpag. Ang pagpag ay isang kaugaliang Pilipino sa pagluluksa kung saan iniiwasan ng mga nakiramay na umuwi agad matapos ang lamay. Ang sunod naman ay ang bagongon ng mga Ilocano. Sa mga Ilocano, ang bagongon o ang paghahanda sa katawan ng yumao bago ang burol ay sinasagawa ng asawa ng namatay. Pinaniniwalaan na maaaring magpabatid ng mga huling mensahe ang kaluluwa ng yumao sa kanyang asawa, na siya lamang ang pinahihintulutang damitan ang bangkay. Ang sunod naman ay patungkol sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, pahimakas at iba pang marcha funebre ni Nakpil. Isang marcha funebre ang pahimakas ni Julio Nakpil na nilikha niya bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal matapos ang kamatayan nito noong 1896. Ang susunod naman ay bogwa ng mga Ifugao. Ang bogwa ay isang ritual ng mga Ifugao na ikinapapalooban ng paghuhukay at paglilinis ng mga buto ng mahal sa buhay bilang pagpupugay sa yumao o paghingi ng kanilang basbas. Ang mga buto ay hinugasan at muling binabalutan sa bagong kumot na panlibing. At ang panghuli ay ang mga kagamitan ng mga yumao sa Batanes. Kabilang sa mga sinaunang kaugalian sa paglilibing ng mga ibatan, ang paglalagay ng mga sagisag na gamit sa libingan tulad ng sagwan, kalang na obsidian, pana at karne kasama ng yumao. Pinapakita nito ang kanilang paraan ng pamumuhay at layuning tulungan ang kaluluwa sa paglalakbay tungo sa kabilang buhay at bigyan ito ng kaligtasan sa masasamang espiritu. Maaaring magkakaiba ang tradisyon ng bawat rehiyon, ngunit iisa ang mensahe nito: ang paggalang, pag-alaala at pagmamahal sa mga yumao. Ito ang nagpapatunay sa lalim at yaman ng kulturang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang mga paniniwala at kaugaliang Pilipino sa mga yumao.